Continuation tayo ng Lab 2 to 3. Ito naman is Lab 3 na may pangalang Part 2. So, proceed na tayo sa code. So, kung mapapansin nyo, lalagyan natin ng print to para may indicator na kung ano ginagawa ng program na to na leap checker. Then, sa baba ng leap checker is mag-input yung user ng year. Then, if year is a leap year or 400 is equal to 0 or yung calculation and invalid siya na year. So, yun. Input, then calculation if test preprint ng leap, else not leap year. So, get natin 2024 leap year. Next, 2025 not leap year. So, yun. Ito yung ginagawa ng leap year checker na may calculation ng leap year. So, proceed na naman tayo dito sa triangles na part 2. So, magpiprint tayo ng triangle type identifier para alam natin kung ano ginagawa yung program na to. Then, sa baba is mag-input ng yung user ng side 1, side 2, side 3. Same lang yan. Kinapi ko lang. Tapos, iniba ko lang nilagyan ko lang ng 1 to 3. Input, syempre. Para hindi naman gano'ng ginagamit ng float yung side ng triangle. Tapos, dito i-check niya kung valid na triangle. Kung valid, papasok siya sa side 1 is equal to side 2 at 3. Tapos magre-result siya equilateral. So, lahat ng side is equal. If naman, if yung side, yung magkakaibang side, yung dalawang side is magkaparehas, magpiprint siya ng isosceles triangles na may 2 equal side. Kapag wala namang equal side, yun. So, kapag hindi siya valid triangle based sa condition, mag-ano siya ng not valid triangle. So, yun. Na-proceed ko dito sa part 2 which is, hindi ko pa natitest yung part 2, episode 2. So, babalik tayo. So, magpiprint lang tayo dito ng number comparison game. So, then balik tayo sa part 2, episode 2 na triangle checker. I-test natin. Side 1, 5, 5, 1. So, 2 equal side siya, isosceles triangle. Then, 5, 5, 5. So, lahat is equal. So, equilateral triangle siya. So, 5, 6, 7. So, no equal sides. So, scalene triangle siya. So, if not valid triangle, negative 1, 0 to 1. So, not valid triangle siya. So, yun. Proceed na tayo sa next na number comparison game. So, dito mag-ask lang ng tatlong number from the user. Then, if yung in-input niya is greater, so, mag-check siya is even or add numbers. Tapos, i-input niya yung input 1 na, yun yung pinakamataas na number. Sa pangalawa naman, sa input 2, pag pumasok siya, then, check, even add, then, input niya yung number 2 na largest number. Tapos, yung else is third number naman. So, yun. Same logic lang siya, na iba lang sa calling ng data na input 1 tsaka input 2. Tapos, sa else is yung input 3. So, first, i-check nga kung large numbers, then, i-check niya kung even add kada per input. Kunwari input 1, yan. Input 2, same. Input 3 hanggang same logic siya. So, i-test natin. Enter number 1, 2, 3. So, 3 is an odd number. So, 3 is the largest number. Galing siya sa third number. So, 2, 4, 6. Galing naman sa third number. So, 6 is even. Plus large.
6, 4, 2. So, galing siya sa first number. So, check na even number. Tapos, piprint niya yung input 1. So, next is 4, 6, 2. Tapos, galing sa second number. Piprint niya yung second number. Then, i-check niya kung even or odd. So, even yun. So, 3, 2, 1. First, piprint niya yung add. Tapos, yun. Yan. Same logic lang naman yan. Kaya, yun. Yan yung number comparison game. So, dito nagtatapos yung lab 3 na may name ng part 2. So, yun lang.